Hello guys, welcome to my channel. Ngayon, babaguhin ko itong aking setup. Gagawin ko ang aking stock na handlebar. Gagawin ko siya naked handlebar. Hindi ko na na-vlog dati yung paggawa ko nito na na-adjust yung pang Honda ADV na windshield. Na-adjust yan. Kung ano, babackground ko na lang kayo habang binabaklas ko to, paano ko siyang ginawa. So mapapansin nyo rito, yan, kinat ko siya dan. May kinat ko yan dyan para may lagay ko sa tamang angle na gusto ko. Okay, papansin nyo, ginawa ko dati dito ng button kasi para ito sa aking Night Ranger. Ayun. So, bakit naging apat? Ito kasi nasa taas. Ano ko yan as a passing. Pag pinindot ko yan, sasabay as passing light. Yung high ng Night Ranger. Medyo ano na kasi, kaya gusto ko maiba naman. As much possible, gusto kong ma-minimize ko na yung mga switches ko rito. Yun yung main purpose ko. Okay. Ito pa lang ipapalit ko sa kanyang handlebar. Bali, pang X-Max to. Gawa ng same speed. So, ito yung kasama niya sa package. Ayan. So, bali, first time ko itong gagawin. Wala rin akong idea kung magsasucess pa. Pero may nakapaggawa na nito. Bali, naganda lang kasi ako setup niya na handlebar. Kaya napabili rin ako. Wala naman lang actually mag-convert sa naked, pero dahil nakita ko yung setup niya at nagustuhan ko. So ito nga pala siya guys, pang X-Max to. Bali itong papalit ko sa kanya, ayan, may backlight yan, kulay blue kasi blue yung aking motor. Tapos bali trinace ko na rin yan, mga label na rin yan para pag nag-rewire ako, mas madali na para sa akin mag-wiring. So, ayan siya. Ayan. Okay. So, mag-start na tayo. So, unang tatanggalin ko itong windshield. Okay. Okay, ito itsura niya. Okay. So, ito siya. Para makita nyo. So, na-adjust to, no? Ayan. Na-adjust yan. Pag bumili kayo ng bracket ng pang ADB, hindi kasama yung spring nito, yung mechanism. Wala yung spring, walang tornilyo. Bali, bumili ko niyan sa Shopee. Tapos nagpasadya ako ng spring. Sakto rito. Okay, tanggalin natin itong bracket ng ADB. So, naka-Allen wrench ako rito. Number 4. Ito yung ginamit ko. Yung mga may balak para at least may idea kayo paano ko siya nagawa. Kabilaan. Okay. So, bali, ganyan siya. Ayan. Bali, ito yung pinaka adapter bracket na ginawa ko. Okay. Dito siya naka-fix. Ito, dito siya. Kaya ginawa kong design para yung wiring ko ng dashcam ko nandito lang siya. So, madali ko ma-access. Ito kasi marami kasing purpose yung pinaka-adapter ko.
So mayroon ako rito para yung may support yung aking crash guard. Kasi pagka wala to, magbabibrate. Kaya gumawa ko ng design para nakakabit din siya dyan. May support at hindi nagbabibrate. Tapos ito, as per my preference, kaya ganito yung ano ko, side mirror holder na ginawa ko. Na tamang-tama para sa akin yung distance nito. So, depende na sa inyo kung anong mas preferred nyo. Sa akin kasi mas gusto ko yung kita yung likod ko. Yeah. Ayun. Andiyan nakapatong sa may mga tubig. Yung mga bote. Ayan, pakita ko sa inyo ito. Yung mechanism. Kasi pag binili nyo to, wala siyang kasamang any screw. Kasama lang ito, pero wala siyang mga tornilyo. Ito bali yan, ganito. Ito yung spring niyan, nagpagawa ko mismo sa Shopee. Yan ang spring. Yan ang ginawa ko para nagagalaw niyo siya. Tapos naka-lock nut yan para hindi matanggal basta-basta. Yan ang ginawa ko para nagagalaw niyo siya. Yan. Para doon sa mga gusto, hindi kasama yan wala siyang kasamang tunnel pag bumili kayo ng bracket na ADV. Tapos ito, papansin nyo may tabas. May tabas yan kasi dito yan. Nakaayon yan sa gusto ko yan. Nakita nyo. Ayan, ganyan siya. Ayan, para may idea kayo. Ngayon, kung meron mga nakagawa na at meron pang ibang idea, pwede kayo mag-comment. Mag-share tayo ng ating knowledge para sa mga iba na gusto mag-DIY ng kanilang mga RFI. So ngayon, babaklasin natin to para ma-access natin ito at matanggal ko yung fairings, maano ko yung mga cable, yung mga wiring ng handlebar. Okay. So, buo siya matatanggal. Tanggalin ko lang yung mga ibang connection. Okay, tanggal na. Ayan siya. Okay, ngayon tanggalin naman natin itong fairing sa harapan. So, yung mga hindi pa nakakaano, ang ginagawa ko kasi inuuna kong tanggalin itong cover na to para mas madaling matanggal to. So unahin muna to. So may dalawang screw yan dito. So, ano yung tatanggalin?
Okay, so matatanggalin na ito ngayon. Ilan nyo lang. Ayan, kung ano siya. Okay. Tanggal. Tapos dito, may tatlong tornilyo rito. Anong kit kayo? Plastic para yung discrash yan. Ayan, manaangat ha. Sabi ko na mahila nyo lang pa, ano dito pa aba. So, sumpitin lang kayo rito. So, ayan. Ayan. Kabila. Tanggal na. Ito pala, inano ko to para magkasya yung mga wires ko. Bali, kinat ko yung grill dito. Para may labas ko yung mga wires. Ayan, dash ka. Yan. Yan. Kinat ko. Okay. Tanggal na. Okay. Ayun, pag sa electrical, okay na. So, ito yung setup ko. Ito yung aking alarm. Yung SPY 5000. So, ito yung relay ko. Tapos, ito yung aking horn. Estebel. Tapos, gumawa rin ako ng bracket sa kanya para solid siya. Tapos, nasa likod yung relay din ng ano ko. Ng horn yan. Bali, dual horn kasi yan, kaya may relay siya. Okay. So ngayon, mag-umpisa na tayong magkaroon ng handlebar. Babaklasin ko muna yung sa handlebar pala nakakabit. Ito yung aking phone holder, rock bros. Walang laglag ang phone. Okay, ito naka-velcro lang to. Ayan. So, didikit lang yan doon. Okay. Insan muna natin. So may dalawa pala siyang main connector. So ite-trace na lang natin to para ipapasok natin to sa loob mamaya.
Okay, nakanaikid na. Okay, tatanggalin na natin tong handlebar number 6 na Allen wrench. Meron pala siya ng tumutusok. Okay. Ano pala to? Ano pala yun? Okay. Hey guys, sakto naman pala siya guys. Oh, sakto siya. Oh, dito to. Okay. Ito siya. Tapos kabilang side ito. Okay. Pwede tanggalin ko muna. Okay guys, yung bracket na kasama yan, sakto naman. Oh. Sakto lang. Okay. So, mamount na natin to. Same lang naman, mas haba lang siya. Hindi ko pa sure kung tama yung ano ko. First time kong ginagawa to.
Kaya kinabit mo pala to. Wala ka ng alignment. Sakto na. Sakto na siya. Sakto na siya guys. Okay guys, naikabit na natin. So, ngayon mag-electrical na lang. Okay, kabit ko muna natin ito. Brake master. May gulong ng konti. Tama ko na laki medyo lang nito. So, inano ko lang, i-level ko lang. Okay guys, talagyan ko na ng label to. So ngayon, i-verify ko na lang kasi meron dito, may mga nag-common. Meron siya nag-splice dito. So yung ginawa ko rito by numbers. Ngayon, i-compare ko lang siya kung magmamatch yung aking numbering dito sa right na switch tsaka sa left. Kasi may mga nag-split dito sa sa left eh. I-verify ko muna tapos balikan ko kayo. Okay guys, nilagyan ko lang ng marking para hindi ako malito. Left light. So ito na. Nare-wire na ako. Putulin ko na rito to. Isisit-pansit na. So ito, sa power lang to ng ng backlighting ng mga ng switch. So dilid ko muna yan dyan. Dali na yan, pakuli ko na lang. Okay. Lalagyan ko siya na sleeve. Lalagyan ko siya na sleeve. Tapos, medyo papasuin lang natin to para hindi siya maghimulmul agad basta-basta. Okay. So, ite-tape muna natin para hindi siya ganun kahirap ipasok sa sleeve. So, ingatan na lang na pag matanggal yung mga label.
So, ganito nyo lang siya para mas madaling pumasok. Ayan. Para bang sawa. Ayan. So, gusto nyo mas maganda, lagyan ng shrinkable tube yung dulo or ite-tape nyo. So, bali, babaklasin ko muna ulit yung para i-fix ko na siya dito. Okay, lagyan ko lang ng tape or shrinkable tube. Nasa inyo na yun. Ano mas gusto nyo? Siyempre, mas maganda shrinkable. Pero kung maganda naman yung tape nyo, okay lang. Tape na lang gagamitin ko para ma-close ko siya rito. Ano? Para may fix natin siya. So, cable tie para ma-lock natin. Ayan. Para ma-lock. Ayan. Okay. Okay na. So, ibabay natin ito. So, gaganito lang muna natin. Tingnan natin yung mag-rewire tayo. So, ignition. Okay. Ignition. So, dito. Itong ignition natin 1 and 2. So natin siya tatap. Ito. Bali nga ite-tape ko lang muna siya. Tapos, ihihilang natin yan pagka okay na lahat. Pag na-testing na natin, working siya. Ihihilang ko yan. Para maganda yung contact. Ito yung gagamitin ko na ilaw sa dual horn. Ito dual horn to. Mamaya ako na yan ng wiring. Ito muna tayo sa kill switch. Itong kill switch ko itong dalawang yellow, gagawin ko siyang kill switch. Ito. Okay, sa natin, harness natin, yung kill switch ko ay eto yan, may pangalan A. Nilagyan ko ng marking. So ito na yan, sila magkasama. Okay, itong meron akong letter dito, ABC.
Ito ay ang aking Night Ranger. Night Ranger. Okay guys, di ko na ipakita sa inyo. Pero kinabit ko naman yung cover para makita ko lang itsura. So may napansin lang ako, hindi siya level. So i-check ko na lang to kung natapos ko kung ano itsura. Kung kailangan ko bang mag-adjust later on. So ganun, dito pa rin tuloy pa rin ako sa rewiring. Ito na ako sa left side. So update ko na lang kayo pagkatapos ko rito. Okay guys, na wiring ko na. So bali for final ako mamaya, ayusin ko na yung wiring ko. So ngayon kasi temporary lang para inano ko lang yung functionality ng wiring ko. So far okay naman na. Kompleto na yung function. Okay. Ignition. Kusina. Tapos signal. Okay, working. Tapos hazard. Yan naman. Tapos low high. Tapos yung passing, working. Okay, switch, working naman. So, ipa-final ko na bali yung connection ko. Tapos, i-share ko na lang sa inyo yung pinaka-final wiring connection ko. Okay? Thank you. Okay guys. Almost na yung aking wiring. So, dito na lang ako sa connection ng Night Ranger. Okay. So, tatapusin ko lang ang harnessing nito. I-share ko naman sa inyo yung wiring connection para hindi kayo maligaw. Stop ko muna. Tapusin ko na muna ito. Tapos explain ko na lang sa inyo kung ano yung napansin ko na baka babaguhin ko pa dito sa X-Max na handlebar. Nakita nyo? Nakataas siya. So, pag-iisipan ko paano ko siyang ipa-flat dito. Okay guys. Bali na rewiring ko na. Ngayon, yung Night Ranger ko na lang yung re-rewire ko. Bali, yung mga may Night Ranger or yung balak magkaroon. So, isasama ko na rin yan sa wiring ko ha. Yung i-share ko sa inyo. Bali ngayon, eto na lang, isasama ko yung Night Ranger sa passing light ko. Bali, pagka nag-passing ako, lahat ng ilaw gagana. So, lahat ng line ko, lagyan ko ng diode. Tag-iisa. So, 3 amperes ang isa niyan. Dito, bali, ang mangyari, yung passing ko, bali ito, papag-connecting ko rin lahat dyan. Tapos yung isa sa supply, para sasama sila. Bali, ang one relay lang ginamit ko sa Night Ranger. Ito. Isang relay lang.
Tapos yung pinaka-out niya, yung isang ano ng 87, nilagyan ko siya na number 60 na wire para sa pinaka main power ng Night Ranger. Tapos yung isang 87, yun yung ginamit ko na yung mga accessories ko na iba. Doon kagaya ng mga alarm, yung sa GPS ko. Tapos yung ibang bling blings, doon ko ikinabit. So bali isang relay lang. Tapos ito may pinaka-fuse ako. So gagawin ko siyang 20 amperes na yun kasi 15. Bali yung reference na yan, kinuha ko yung idea kay Becky Works. Shoutout sa iyo, Becky Works. Ito pala yung wiring connection diagram ng left switches na ginawa ko. Yung upper switch is yung stock ng ating RFI. Meron siyang headlight switch na naka-default. Naka-on yung low beam, tapos kasama niya ang passing na medyo alanganing gamitin para sa akin. Kaya nag-decide din akong palitan na together ng naked handlebar conversion. Sa lower switch naman ay yung domino switch na may blue backlight ang ipapalit ko para magmatch sa unit ko na may changes nga lang sa functionality kasi yung hazard na nasa right side ng stock ng RFI ay malilipat na dito sa left. Ito yung wiring na ginawa ko para maging reference nyo kung gusto nyo rin magpalit ng gaya na ginamit ko na domino switch. Paalala lang po na paki-double check nyo rin ang mabibili nyong domino switch kung parehas ang color coding ng wire. Pero ang mas maganda kung i-actual test nyo rin para sigurado po kayo sa wiring na gagawin nyo. Para dito naman sa right switch, sa stock ng RFI, konti lang naman ang switches na nakalagay. Bali yung ignition switch na lang ang matitira as original sa wiring. Kabaliktaran naman sa domino switch na ipapalit ko, bali dito ko na i-incorporate yung mga switches ng Night Ranger ko. Yung toggle switch sa ibabaw na dapat ay yung kill switch, bali hindi ko na ginamit ang function na yun para sa handlebar switch. Pinag-shorted ko na yung dalawang wire para sa kill switch. Nang sa ganun, magamit ko as switch sa Night Ranger at magiging mode 3 na high beam, white color yon. Tapos yung switch naman para sa park light at low beam ang magiging mode 1 which is yung yellow light pag initial on, at mode 2 naman, low white light kapag sinagad ko sa left na switch. Yung push button naman, ang function niya ay mag-switch between stock horn ng RFI at ng secondary horn na mas malakas. May switching relay na magpa-function sa likod ng switch na yan. Okay guys, pinili ko na. So, pakita ko lang sa inyo yung aking ginawang adapter para may kabit ko yung ADB na bracket na na-adjust mo yung windshield. So, bali ito ginawa ko yan, adapter para ma-convert yung ADB na windshield at maging pasok dito kay RFI. So, kapansin nyo, meron ako rito sa gilid ginawa para sa bracket papunta to sa crash guard kasi pag wala yon matagtag to. So bali pag ganyan yan, so kunin ko lang dito siya kabilaan. So yan ang itsura ng ginawa ko adapter. So dito ko imamount yung ADB na bracket dito. So yun, ikakabit ko yung aking dashcam. Pwede niya rin ako dito. Ayaw kumain ng kanin. Ito na lang papakain ko. Sige, Mi. Oo, kasi papakain. Okay. May papansin nyo, meron doon external power. Ito para sa meron akong underglow lights na wings. Tapos ito para sa TPMS ko. Ayan. GPS.
Okay. Okay, ito na ADB bracket. So pag binili niyo yan, walang kasama mga tornilyo. So bali ito, ako na gumawa niyan. So para ma-adjust ko siya. Nilagyan ko na spring. Tapos lock nut. Pag ginaya niyo yan, lalagyan niyo ng ano to, thread locker para sigurado hindi matatanggal yung lock nut niyo. Tapos ito pala, nagtabas ako rito. Pag ganun yan eh. Tinabasan ko para match dun sa bracket. Pero maayos yun eh. Pagka may magano ka ng wiring, no. Okay. Oops. Lagyan natin yung bracket. Ito. Eto na nga, natapos na natin i-convert na naked handlebar yung ating Rusi RFI 175. Ito na po siya. So yung itong sa X-Max na to, bali yung ginawa ko, tinabasan ko yan kasi ang ano talaga buo. So nakaganon siya na cover. So the only way na ano ako, tinabas ko na lang. Sinundan ko lang tong shape na to. Yan, tabas lang po yan. Tinabas ko na yan. Yan. Tinabas ko lang siya. Para hindi masyado natatakpan yung panel. Tapos ano ko rin pala sa inyo, na itong pinaka ano niya, handle niya, solid alloy po ito. Tapos dito, hindi siya kagaya ng pipe na open. Ito po, solid po yan. Tapos meron lang siyang thread sa loob, sa pinakagitna, para sa tornilyuhan dito. Solid po yan. Ito alloy po. Yan. Bali pag bumili kayo, plug and play siya. Sakto yung butas. Ayan po yung tsura niya. Ayan po. Yung gilid lang niya, yan, ganyan po siya nakapaangat. Kaya nga kung pa-direksyong ganun yan, medyo pangit tingnan. Bukod sa natakpan, pag ganun talaga siya. So yan ang itsura po niya. Ayan. Ayan po. Okay guys, kung ako po ay medyo nakatulong sa inyo at nagkaroon kayo ng idea sa pag-convert ng handle ng RFI sa naked, at the same time sinama ko na rin yung aking ADB bracket. Adjustable po yan haba ko yung phone Ayan. Kung may natutunan po kayo, please like, subscribe, and share na lang po para sa susunod ay makagawa pa ako ng ibang DIY na pwede ko pong i-share sa inyo. Maraming salamat po. Have a good day.